Hi, si Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, meron akong gusto i-share sa inyo about dito sa PSA birth certificate. Kung paano ba tayo kumuha ng birth certificate na mayroong QR code ngayong 2026. May mga nagtatanong kasi sa atin guys kung paano ba tayo kumuha ng may QR code na birth certificate. So ito guys, yung may QR code na birth certificate, makukuha lang natin ito sa any branch ng PSA. So ituturo ko sa inyo guys kung paano tayo magpa-appointment bago tayo pumunta mismo sa branch ng PSA. Kasi kailangan natin magpa-appointment online. So na guys, open natin yung ating browser, then i-type natin psa.gov.ph. Ito yung official website ng PSA. Then hanapin natin sa mga tab dito yung civil registration. Ito siya guys. Then hanapin natin yung appointment system. So ito siya. Then sa bandang baba, ito civil registration service appointment system. So i-click lang natin to guys. Ayan, here are the steps. So basahin natin to para magkaroon tayo ng idea. Then sa bandang baba, i-click natin tong book appointment. Then scroll down lang natin. So check lang natin tong I agree. So ito guys yung important reminders. Number 1, minor are not allowed to book an appointment. Kung halimbawa yung kukuha ng appointment dito sa PSA ng birth certificate na under 18 years old, so kailangan ang magpa-appointment dito yung magulang or yung representative. So bawal po mag-appointment ng minor. Then pangalawa guys, if the requesting party is a duly authorized representative, so ang kailangan niya yung copy of authorization letter, special power of attorney or SPA, affidavit and copies of the valid ID must be presented and submitted. So ito ang dadalhin natin kung halimbawa tayo ay isang representative. Then provide complete and correct details for applicant, authorized representative. Then pang-apat, this appointment and scheduling system allocate allots on a first come first serve basis. So ito yung mga valid ID naman na tinatanggap nila. List of valid IDs, identity documents. So ito siya guys. So i-highlight lang natin. Then after that guys, click natin yung next. Ayan, what is the purpose of your appointment? So i-select lang natin guys ano yung purpose natin. So since kukuha tayo ng birth certificate, so ito yung isa-select natin guys, yung get copies of civil registry documents. Kung halimbawa first time job seeker ka guys, para wala na kayong babayaran dun sa PSA, kailangan lang natin magdala ng barangay certificate or clearance for employment. Then pangalawa, administer oath of undertake executed by the job seeker. So first time job seeker, free of charge. So wala kayong babayaran. So ito guys, para lang dun sa mga gustong mag-avail dito sa first time job seeker. So click natin yung next. Then choose region. So piliin natin kung saan tayo banda magpapa-appointment. So nandito naman yung mga region guys. Halimbawa sa atin NCR. Then choose an outlet. So i-select natin dito guys kung saan yung outlet na malapit sa atin. So halimbawa ipiliin natin dito yung East Avenue. Then scroll down lang natin guys. Ayan. So ito yung mababayaran natin guys, yung fees nila. So copy issuance of birth certificate. Kung birth certificate yung kukunin natin, so 155 per copies. And then click natin yung next. So fill up natin to guys, yung first name, middle name, last name, email address, mobile number. Then i-click natin tong I agree, then click natin yung next. So fill up natin. After natin ma-fill upan, click natin yung next. And OTP verification. So kailangan yung email address natin active kasi doon isi-send ni PSA yung OTP. So i-check natin yung ating email kasi doon natin matatanggap yung OTP. And ito na guys, natanggap na natin. So enter natin yung OTP. Then verify. So proceed tayo dito sa second step. Please enter the certificates you are requesting for. So certificate 1. So i-select natin guys yung certificate type. So since ang i-request natin dito yung birth certificate na may QR code, so i-click natin tong birth certificate. Then relationship. So nandito naman guys kung ano yung kukunin natin. Kung sa atin ba self, spouse, father, mother, son, daughter, grandparent, grandchild, authorized representative. So i-select natin yung self. Kung sa atin mismo yung kukunin natin na birth certificate. So click natin tong next. Please select your preferred date and time of appointment. So since ditong January, nagkulay green na siya, ibig sabihin walang available dito sa month ng January. Para makita natin kung ano yung available, so i-next natin sa next month. So gamitin lang natin tong araw guys. Ayan, so sa February guys, mayroong available yung naka-blue. So available yung 2, 3, 4 hanggang 13. So halimbawa i-select natin dito yung Monday. Ayan, so na-select natin yung Monday. So kahit naka-blue dito guys, dito sa available time, so wala siyang available, full nakalagay lahat.
So, hindi tayo makapag-proceed dito. So, palitan natin to guys yung date. Halimbawa, palitan natin ng February 3. Ayan, so check natin dito sa baba. So, full ulit guys. Ibig sabihin wala siyang available. Ayan, so sa 5 guys, Thursday. So, mayroon siyang available. So, makita nyo naman guys kung ilan na lang yung slot na available. So, halimbawa, piliin natin dito yung 9 AM. So, 39 pa yung slot. Then, next natin. So, sabi dito, please review the details of your appointment. Keep in mind that this appointment is non-transferable. So, hindi siya pwedeng i-transfer sa ibang tao. Kung halimbawa, correct lahat ng mga details natin, so, i-click natin tong confirm. Ayan. So, you have successfully booked an appointment in PSA CSR. Please monitor your email account regularly for any announcement regarding your appointment. So, click natin yung next. Then, scroll down lang natin. And sa bandang baba, you can download the application form below. So, kailangan i-download natin kung ano yung kailangan natin. Halimbawa, ang kinuha natin dito yung birth certificate. So, form lang to guys. So, kailangan fill upan natin kasi ito pagdating natin doon. Pero kung hindi nyo naman i-download to, meron naman silang application form doon sa mismong branch. Ayan. So, ganito yung itsura niya na form. Then, i-print din natin to guys yung print appointment form. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na kailangan i-print natin. Pero pinaka-importante naman na i-print natin itong first page. So, ito guys yung procedures for application pagdating natin dun sa mismong branch ng PSA. Present the CRS appointment slip, printed or digital copy. So, ibig sabihin, pwede pala siyang screenshot na lang. Kung halimbawa hindi nyo siya napaprint, pwede naman siya screenshot to the information marshal for validation purposes. So, entrance pa lang guys, hanapan na kayo ng appointment slip. Get application form, then ticket number or QTN, accomplish the AF with complete correct information. So, fill upan natin yung sinasabi ko kanina na pinapadownload ko. Pero kung hindi nyo naman ma-download guys, okay lang din naman kasi mayroon naman silang form dun sa mismong branch. Then pangatlo, present or submit the corresponding fees, QTN yung ticket number natin, saka yung application form, then valid IDs. So kung authorized representative tayo, so kailangan natin ito guys, yung authorization letter, special power of attorney, then affidavit. So ito, ganito lang guys yung pagkuha ng birth certificate na mayroong QR code. Sa mga nagtatanong kung saan tayo pwede magbayad, so pwede tayo magbayad mismo sa mismong branch ng PSA. Ayun guys, ganun yung pagkuha ng PSA birth certificate na may QR code ngayong 2026. I hope nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kung may mga bago tayong tutorial na i-upload sa ating channel. Maraming salamat guys, see you next time, bye bye, God bless.